Ipapamuhay namin to in every day of life, Lord God, upang kami magtagumpay. Salamat po, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay double-edged sword. Matalas, Panginoon. Masakit pero nagbabago ng buhay. Let your anointing flow unto us, Lord God. Hallelujah. Let that excitement, Lord, nasa puso namin, Panginoon, at masaya kaming mag-aaral na iyong salita. In Jesus' name, amen. Okay, take your seats. Praise God. Patuloy na kung saan pinag-uusapan natin about reset sa kadahilan ng this year is a year of reset. Praise God. At anumang bagay na i-reset mo, praise God, pagsisimulan ng biyaya at pagpapala mo. Wala yata akong kausap dito. Pag nireset mo ang isang bagay, siyempre, for the glory of the Lord, pagsisimulan yan ng breakthrough mo. Kaya nga mahalaga, nireset mo yon. Praise God. Yung mga bagay na kasi anything na unsurrendered kay Lord, pakikialaman ng demonyo yan. Kaya nga, everything must be surrendered unto God. Praise the Lord. Kailangan po yon. Mariwanag po ba yon? Amen? Isa sa reason na dapat, number one, na tinalakay natin na dapat i-reset, yung wickedness. Pag yung kabuktutan, kalikuan, kasamaan, ay dapat talagang ihinto yun. Kailangan talagang i-reset yun. Amen? Wipe out ang buong sanlibutan dahil sa wickedness. Genesis chapter 6, ang nabuhay lang doon. Sino? Si Noah and his family. Right? Tapos, bawat pair lang ang nabuhay sa maging sa mga animals. Sa mga animals. Kaya matinding reset talaga yun. Praise God. Ang sumunod na reset ay sino? Sino? Pablo? Paano? Si Isaac, Abraham. Si Abraham, di ba? Genesis chapter 12. Leave your people, your country, your household. Praise God. Medyo setting apart yon, separation yon. For what reason? Praise God. For the glory of God. Bakit? Merong sisimulan kay Abraham. Uulitin ko, ang bansang Israel nagsimula sa isang tao. Kaya pag ikaw pinagsimulan na makakilala sa Panginoon, sa pamilya mo, may sisimulan sa buhay mo, kaya ayusin mo. Amen. Tingnan mo ng masakit yung katabi mo, dali, tingnan mo ng masakit, pag ikaw, lakasan mo, sabihan mo, pag ikaw, may sinisimulan si Lord, tingnan mo, may sinisimulan si Lord, sa buhay mo, ayusin mo. Huwag kang sumpungin. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Mahalaga po yun. Mahalaga yun. Praise God. Kasi paano mapupulfill yung promise ni Lord na kung saan sumpungin ka? Praise the Lord. Hindi pwede yung gano'n. Amen? Kaya dapat, kumanta ka. Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Praise God. Wala lang, kami na lang nagkakaintindihan nun. Yung kantang yon, yan, praise the Lord. Glory to God. Kaya mahalaga po yun. After that, pati yung reset number 3, sino nakakaalala ng reset number 3? Sige, Jenny. Ano? Decision? Reset number 3, sino nakakaalala? Sino? Oh, Teya, nagtataas ng kain ng Teya. Sige, Teya. Go, Teya. Buti pa si Teya. Go, Teya. Go, Teya, go. Go, sige. Ano yung reset number 3, Teya? Ang galing nga si Teya. Ano yan? Araw-araw yan, nagbabasa. Okay, go, Teya. Louder. You can speak in English. Come on. It's up to them if they understand or not. It's their problem. Did you remember reset number 3? It's all about from useless to useful. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi, dati useless ka, bakit? Walang direksyon sa buhay. Gusto mo na lang kung ano yung gusto mong gawin. Bahala na ang Diyos ng hapon. Hindi pwedeng ganun. Amen? Alam mo, kahit anong yaman mo, pag oras na walang pagbabago sa buhay, mawawala yan. Ang kayamanan, madaling mawala. Ang lakas, madaling mawala. Ang influence, madaling mawala. Ang pera, madaling mawala. Praise God. Amen ba?
Praise God. Kaya nga dapat, inire-reset yan. Inaayos ang buhay. From useless to useful. Sino ang halimbawa doon? Si Onesimus. Right? Amen? Pero para makapag-transform from useless to useful, kailangan, ano ang kailangan? We need to what? Praise God. Mukhang yung iba, nasobrahan sa kain sa tongyang kaya hindi maalala. Ayan. Ano yun? Ano yung kailangan? We need to, ano yung upgrade? We need to upgrade our love to God. Amen po ba? Praise God. Kaya yun, sisimulan ko lang, doon tayo magre-review lang at mahalaga ito. Itong verse na ito ay para sa lahat. Praise God. Napakaganda nitong verse na ito. At ito po ay anong tawag nito? Malumanay na verse to. Kaya gusto ko kayo ang magbabasa, lakasan nyo. Ready ba kayo? Hindi kayo sumasagot eh. Ready ba kayo? Yes. 1, 2, 3, go! Malakas! Di ba napaka-sweet ng verse na yan? Ba't tumahimik kayo? Di ba napaka-sweet ng verse na yan? Ba't parang hindi nyo matanggap? Hindi ako may gawa niyan. Binasa lang natin. Di ba? Pakiulit lahat ng mga babae. Go. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Mga lalaki, go. Ang tao ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Lahat ng payat, go. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Diyan palang bagsak na eh. Diyan palang bagsak na eh. Isa pa. 1, 2, 3. Lahat ng cute. Galing! Palitan natin. Ang taong hindi nagsasabi ng totoo. Praise the Lord. Ito ay salita ng Diyos, mga kapatid. Salita ng Diyos ito. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Clear as crystal ito. Kaya nga, kailangan ng pagbabago. Walang sumagot. Hello? Amen. Pangalawa, ano yan? Matutong makinig. Pag sinasabihan, makinig. Praise God. Kung gusto mong mabago buhay mo, matuto kang makinig. Sabi mga sa katabi mo, makinig ka nga. Matutong makinig. Matutong makinig kasi naku po, pag wala kang pinakikinggan, kapahamakan yan. Ulitin ko to although na nasasabi ko to noon pa. There are 4 windows of the heart. Ilan? 4. Ang number 1 window ay alam ng Diyos, alam ng demonyo, alam mo. Alam nating lahat. Open yun. That's the first window. Open lahat yun. Alam. Pangalawa ay praise God. Pangalawa ay sabi niyo praise God. Ito yung hidden spot. Pag sinabing hidden spot ay hallelujah. Alam mo, pero hindi alam ng iba. Ulitin ko yun. Yung hidden, the number 2 windows of the heart. Yung hidden spot mo. Alam mo, pero hindi alam ng iba. Alam mo na, hindi ka naligo, pero hindi alam namin. Hidden yan eh. Mas maganda ganun na lang ang sample ko eh. Para mas maliwanag eh. Bakit? Pwede mong itago talaga yun eh. Pwede mo itago. Pwede mong, sa totoo lang, pwede kang nakangisi, pero actually, yung puso mo, nakangiwi. Pwede magsabi alam mo, ang ganda mo. Ang ganda mo. Totoo. Tapos, hidden spot yun. Yung third window, sabi nyo Isa pa? Blind spot. Ano yung blind spot? Hindi mo alam. Ibang nakakaalam. Ibang nakakakita. Kaya nga matutong makinig ng payo. Bakit? Kaya kasi nasabihan, hindi mo nakikita yun. Ibang nakakakita. Andyan ba kayo? Amen ba yun? Kaya sabi mo ulit sa katabi, makinig ka. Praise God. Alam na lahat.
Oh, praise God. Hallelujah. Kaya may mga bagay, alam nyo, ang demonyo, hindi yan all-knowing. Hindi all-knowing ang demonyo. Only God is an all-knowing God. At yung ikaapat ay hindi mo alam, hindi alam ng demonyo, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Si Lord lang talagang nakakaalam. Amen? Kaya ulitin ko rito, di ba pinag-usapan natin last year about outside and inside. Nung mahalaga, yung pinakamahalaga, yung inside. Mahalaga rin ang outside, but secondary. Ang priority ay yung inside. Ano yun? Loob yun. Kaya nga sabi ko, GMRC, pinakita ko yung dalawang meaning ng GMRC. Ano ang real meaning ng GMRC na alam natin? Simon, ano yun? Ano yung GMRC? Go. One, good. Audrey na lang. Wag nang yung una mong pangalan. Lord. Hindi. Audrey. Hindi. Ano yun? Ano yun? GMRC is what? Good manners and ano yun outside yun Bakit? Yung manner, kita ng tao. Kita yan ng tao. Kita nila, alam nila, polite ka, magalang ka, po, opo. Hindi lahat ng nagpopo at saka opo. Totoo. Pwede ka namang magpo at opo, papatayin kita po. Opo. Maganda nag-oopo, magalang, pero praise God. Good manners, right conduct. Hindi ko sinabing masama yan. Sa totoo nga lang, dapat ibalik nga yan Kaya ito nawawalan ng manner yung marami, hindi na marunong magpo at saka mag-opo, hindi na marunong gumalang sa mga matatanda. Nung kapanahunan namin, ewan ko lang, kundi tanggal ang ngipin mo, sige, pambihira yan. Matuto yan. Sabi ko, lagi kong sinasabi ito. Pag ikaw walang modo, kasi ang modo hindi sa school natututunan, ang modo sa bahay natututunan. Kaya pag ikaw walang modo, para mong ipinapakita kung anong klaseng pamilya ka meron. Medyo mapapahiya ang pamilya mo dyan. Amen? Praise God. But again, labas yan Pantao yan Pwede mo ayusin yan Pero yung another meaning ng GMRC na isinabi ko sa inyo is good motive and right character. Good motive and right character. Puso yun. Loob yun. Praise God. Amen ba? May mga taong tumutulong pero para ipakita sa iba. Praise God. Bakit? May ibang motibo. Amen ba? Ang isang binata, pag may gusto sa isang dalaga, masipag at magpapakita ang gilas. Pero ano ang motibo? Ano ang motibo? Tama ba ang motibo? Praise the Lord. Hallelujah. Pakitang gilas. Tama ba ang motibo? Kung tama ang motibo, very good. Praise God. Kaya nga, lagi yan pinapakita ay loob. Ayusin yan. Bakit? Pag yan maayos, ang Diyos na ito, minsan hindi mo hinihingi, siyang nagbibigay. Right character is so important. Praise the Lord. Tamang pag-uugali. Loob yun yung character yun kung sino ka. Yung integrity mo. Kaya nga, huwag kang magsasabi ng oo kung hindi mo naman talaga gagawin. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Bungad pa lang tayo. Nagre-review pa lang ako. Kaya nga, yung reset number 3 is from useless to useful. Ano yun? We need to upgrade our love to God. Kaya 3 bagay yun, 3 L. Ano yun? Love, learn, lead. Saan nagsisimula? Praise God. Pagdating sa relasyon, dapat lahat ng relasyon nagsisimula saan? Sa love. Praise God. It's agape kind of love. A God kind of love. Pag sinabing agape. Hindi brotherly or sisterly love. Or filial love. Hindi ganun. Mga kapatid, agape kind of love. Praise the Lord. Kaya mahalaga na kung saan ay may love. Love is necessary to learning. Kailangan ng pagmamahal para matuto. Hindi lang yung matutunan mo. Kasi kung oras na puro yung natututunan lang nang walang pagmamahal, lalaki ulo mo. May mga nakilala ba kayong mga taong lumaki ang ulo? Anong sakit nila? Hydrocephalus. Praise God. Hydrocephalus, nagkasakit ng hydrocephalus.
Praise the Lord. Hindi po pwede. Lalaki ang ulo mo pag ganun eh. Andyan ba kayo? May iniisip ako, hindi ko makiisip eh. Praise God. Kaya, dapat, ang learning mo ay ano, hindi dito umakyat. Dapat dito. Naintindihan niyo ako? Ano? Kala ko ba naintindihan niyo ako? Praise God. Kasi yung natututunan, dito makyat, lalaki ulo. Magyayabang ka. Kaya, hindi yan dapat dito, sinasa puso. Praise God. Hello, amen? And learning is necessary to leading. Why? Or else, magiging unfruitful ka. Ang dami yung natututunan, pero di may na-apply. How come na magiging fruitful ka? Andyan ba kayo? Naintindihan niyo ako, ha? So, when it comes to love, to learning, it needs love. When it comes to what? To leading, kailangan ng learning. Kaya nga, hindi yan hihinto. Yung learning, hindi yan hihinto. Praise the Lord. Hello, amen? Nagsimula tayong magbasa 1 chapter a day. Magsabi, yung totoo, ha? Every day, nagbabasa, magsabi ng amen. Amen. Sa mga hindi sumagot, kilala ang sarili nyo, ayusin nyo. Kasi ang mahirap, ginawa natin. Kasi may tinuturo. Pag may tinuturo, gawin. Praise God, gawin ng buong puso. Yun talagang hindi yung hindi dahil na sinisita ko kayo, hindi dahil sa kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Yun ang pinakapundasyon nun. Kaya gagawin mo yun ng buong puso. Iniintindi mo talaga. Hello, amen ba? Hindi napipilitan. Kasi pwede mong basahin yung verse 1 hanggang sa matapos yung chapter na yon, pero wala kang naintindihan kasi hindi mo ginagawa ng buong puso. Pero pag ginawa mo ng buong puso, maiintindihan mo yon. Gawin mo ang isang bagay ng buong puso. May nakakakita o wala. Tawag doon integridad. Praise the Lord. Amen po ba? Yan. Praise God. Kaya the foundation of leading is loving. Mahirap yung leader na hindi marunong magmahal. At kasama sa pagmamahal ay pagtutuwid. Ang salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay nagre-rebuke, rebuking, teaching, rebuking. Ang rebuking, pag tinagalog mo, rebuking. Di ba? Babasahin mo yung rebuking, di ba? O pag tinagalog mo yung rebuking. Praise God. Kasi matalas ang salita ng Diyos eh. Magkabili-kalim eh. Kaya minsan, paalalahanan ka. Pero alam mo, pag oras na nireview ka, bakit medyo may katigasan ng ulo? Lalo na kung ikapapahamak mo, ang pinakamaganda sa lahat ay yung merong magsasabi sa'yo. Asabangin ka na, mahuhulog ka na, alangan mo, oy sige nga, kung talagang kaya mo, sige nga, kaya mo yan, sige, tumalon ka nga dyan. Hindi pagmamahal yun. Hello, amen? The success of leading is through what? Learning. Praise God. Hallelujah. Kasi para maging tagumpay ka bilang continue to learn. Kaya nga itong sinimulan nating pagbabasa to hanggang sa dumating kay Lord. Pag nabasa ng Book of Revelation, ulitin uli yan. Ulitin uli yan. Non-stop to. Praise God. Yung iba naman, mahaba naman. Hindi naman nagbabasa pa. Napahaba na. Diretso yan. Bilang mahal mo ang Panginoon. Ginagawa mo yan ng buong puso, ng may kusa. Praise God. Amen? Kaya ngayon, hindi na ako magsasabing amen, kundi magkukusa talaga kayo. Pag naintindihan mo, na-bless ka, magkukusa ka. Hindi mo ibubulong, ilalakas mo. Pero hindi ka galit. Praise the Lord. Amen ba yun? Loving is necessary to learning. Kaya, tanong, how are you? Sabi mo nga sa katabi mo. How you are? How you are? How are you? How you are? Praise God. Isa sa pinakamahirap na tanong is how. Praise God. What? Madali. Where? Madali. Why? Medyo. Pero yung how, pinakamahirap. Details kasi yun eh. Praise that. Details yun. Ituturo mo yun. Detalyo. Why? Papaliwanag mo. Pero yung how, detalyado yun. Isa yan sa pinakamahirap na tanong. Tama? Praise God. Next question. How's your love to God? Tanungin mo nga yung katabi mo. How's your love to God?
How's your answer? Praise God. Kamusta? Mahal mo ba si Lord? Kasi, alam nyo, para pa, hindi lang tayo relihiyoso, mga kapatid. Kailangan, kaya nga, pag natututo ka, umaaten, nagbabasa, praise God, natututo ka, dapat mga ginagawa mo, yan, nalalaman mo, na yan ay ginagawa mo sa Diyos. Amen. Kaya nga doon, inaantay ko yun sa isa sa nang batotoo, na kung saan may tanong doon. Ang nagturo noon ay sino? Yun pong, ang nagturo doon, hindi lahat pastor, kundi isang businessman na kung saan vice president ng Toyota sa US. Anong state nga ba siya? Anong state? US ka dyan. Saan sa US yun? Anong state ba siya? Yung si Collins ba yun? Basta North America. Basta daw US, sabi ni Jenny. Vice President ng Toyota. Isa yung sinantay ko kanina eh. Na, whom we work for. Jackie Foster? Hitosis? Ba't naging hitosis? Ba't hitosis, si Casey yung nakita mo. Yung Vice President ng Toyota. Yan, praise the Lord. Nakalimutan ko tuloy yung susunod ko. Yeah. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Whom you work for. Tanong. Yan. Sa mga umaten, whom you work for? Lakas. Jesus. Praise God. At ang key word doon ay ano? Armor. Sa itinuro niya, na inulit-ulit niya, ano yun? May dalawang letra na lagi niyang inuulit-ulit. Ano yun, Mika? Kaya kung tinanong ko kasi loner ka. Mag-isa ka lagi, di ba? Mag-isa ka lang nag-Starbucks, mag-isa ka lang nagwa-wildflower. Praise God. Ano yun? Ang lagi doon ay ano dapat? Hindi nyo naalala? And yun? Ano yan? Galing talaga ng mga kasama ko sa matinsan. Galing talaga ng mga galing talaga ng mga praise God. Tuwan-tuwa ako talaga sumama kayo sa Talagang tuwan-tuwa talaga ako sa inyo. Galing talaga mambir. Galing talaga ng mga kasama ko matin sa conference. Praise the Lord. Praise God. Kasi we are a team. We are a family. Amen. Praise God. Hindi lang sarili mo, iniintindi mo. Yes. Kung sa kapakanan ng lahat. Amen. And this is for the glory of God. Amen. Hello, amen? Amen? Praise God. Kaya lagi mong tatandaan, as a church, yung word na, we. Lakas. We. Tingnan mo yung katabi mo, baka na we na yan. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Mahalaga yun as a team. Kasi ang family dapat team yan. Kasi kung hindi, nako po, mag-aabusuhan. Praise God. Hello, amen? Ang pamilya, hindi dapat abusuhan yan. Tulungan ang pamilya. Team dapat yan. Amen? Praise God. Kaya nga dapat lahat tinuturuan. Praise God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, naghuhugas ka ba ng plato sa bahay nyo? Kasi kumakain ka, tapos hindi ka naghuhugas ng plato. Praise God. Hindi po pwede yung ganun. Praise God. Kaya nga, team is so important. We as a family, whom do we work for? Jesus! Praise the Lord. So, we are a team. Team Jesus. Amen? Amen? Family is a team. Amen. Pag ganon, and ako, uunlad talaga tayo. Amen.
Praise the Lord. Amen? Peace ka lang. Praise God. Ang kahirapan, hindi talaga plano ng Diyos yan. Praise God. But the thing is, hindi po pwedeng walang ginagawa. At saka dapat lahat kumikilos. Lahat kumikilos. At kung ang nagisnan mo sa pamilya nyo kahirapan, dapat, ikaw ang pagsimulan. Sabi ko nga, ang Israel nagsimula sa isang tao. Ikaw ang pagsimulan. Ikaw ang pagsimulan. Praise God. Huwag mong gayahin yung kamalian ng pamilya mo. Walang perfectong pamilya. Pero the thing is, huwag mong gayahin yun. Kung broken family kayo, huwag mo ipagpatuloy yun, kapatid. Praise the Lord, huwag mo ipagpatuloy. Kung may mga pangit na mga relasyon na nangyari sa pamilya nyo, huwag mong gagayahin yun. Ikat mo yung curse na yun sa buhay mo na in your family, in your generation, hindi mangyayari. Paano? Dapat may Panginoon ka. Kaya nga you need to involve God. How's your love to God? Kamusta? Kamusta ka? Hindi ko na alam kung anong susunod eh. Hindi ko na alam kung susunod na kanta. Di ba may kantang ano? Kamusta ka? O kaya gusto nyo naman, para mas maganda-gandang kanta, mas masaya-saya. Kamusta ba mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Sa tagal ng di pagkikita. Alam niyo ba yung kantang yon? May nasasabik na sa himig ng rock and roll. Praise the Lord. Wala na yan. Tagal ng kanta yan. Yan, praise God. Kaya kamusta ka? Kamusta pagmamahal mo sa Diyos? Kasi yan number one eh. Pag oras na yan, maayos, everything follows. Bakit? May domino effect yan. Praise God. Kaya unahin mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Alam mo, pag mahal mo ang Diyos, hallelujah, glory to God, magiging consistent ka. Tatalino ka. Pag mahal mo ang Diyos, maayos ka. Andyan ba kayo? Alam mo ba, yung pagmamahal nagbabago. May kilala kayo na dati, irresponsable, nagkaasawa, naging matino. Ha? May kilala ba kayo? Ang bait-bait, nagkaasawa, nagwala. Hindi ba? Pambihira. Mga kapatid, ayusin natin pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? May domino effect yan eh. Kahit anong sikap mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, pahama ka, wala mangyayari. Matatapon lahat. Praise God. Kaya nga, umaaten ka dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Pag ganon, ang iyong motibo, hindi mabigat pumunta sa church. Kahit may problema. Kahit pagod. Kahit puyat. Andyan ba kayo? Kahit puyat yan. At ito pa, kaya pa? Kahit masita ka sa trabaho, masita ka sa school. Bakit? Alam mo, nakakatulong sa iyo. Ang pinakamaganda kasi ng kapangyarihan, yung from within, nagmumula sa loob. Kusa yun eh. Praise the Lord. Hello, amen? Ang pag-ibig, inilalaban. Tingnan mo, kahit anong suway sa iyo, papatuloy mo eh. Pero ibang pag-ibig yun. Kung kay Lord mo kaya i-apply yan. Amen. Praise God. Hello, amen? Pag mahal mo ang Diyos, alam mo, hallelujah, yung hunger and thirst mo sa Kanya, ibang klase, paangat. Etong reset na ito, dapat ay iaangat mo yung hunger and thirst. Ano yung hunger and thirst? Ito po yung isinasabi. Hunger yun. Hindi yun hunger, hanger yun, hanger. Ano yung hunger? Gutom. Ano yung thirst? Alam mo ba? Pag oras na ikaw ay gutom at uhaw, nawawala ang hiya mo. Sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang. Di ba? Pag gutom ka at saka uhaw, nawawala ang hiya mo. Sa totoo lang. Di ba? Kahit hindi mo masyadong kaibigan, uy, may pagkain ka ba dyan? Gutom na ako. Sige na naman. Sige na naman. Kahit hindi ka pinaalok, baka naman may pagkain ka dyan. Bakit? Gutom ka na eh. Gutom ka na eh. Minsan naman dahil sa iya mo, nagugutom ka, tapos yung katabi mo, walang makialam sa'yo, kumakain siya, nakaganyan ka na, nakabantay. Sasabay mo. Lalo na sa mga pambihira, mga nagla-live, pagkatapos walang ginawa, kundi kumain ng pizza, kumain ng chicken, kumain ng balot, yan, mga gano'n. Mga gano'n, tapos mabihira, nagagagano.
Nagaganon tapos, masarap to. Uminom na soft drinks, tapos tatago pa. Pag nakita, nag-comment ka, bigla, hindi po ako uminom, konti lang po. Mga ganong bagay na, di ba? Yung mga ganong bagay. Ang bihira. Himay-himay pa yung balot, pati yung utak nung inibo, yung manok, yung mga ganon. Yan, yung bang ganon. Kasi pag gutom ka, overcome mo lahat yun mawawala yung hiya mo Pag uhaw ka sa kay Lord, hallelujah. Kamusta? Pag sinabi yung mahal mo siya, yung tindi ng gutom mo at uhaw mo sa Kanya. Praise the Lord. Amen? No, praise God. Sa totoo lang, maging consistent ka lang. Palagay mo, hallelujah. Yung Sunday, sabi ko nga patotoo ko po yan. Ang alam ko, simula nung nakilala ko si Lord, that was 1982, wala akong absent ng Sunday. Hindi yan halong bola. Wala akong matandaan na absent. Kung meron akong absent, hindi ko natandaan. Kasi wala akong matandaan na absent ako In short, ginagawa ko yan ng buong puso. Dumaan ako sa pagsubok na nanghina ako. Sa totoo lang. Dumaan din ako sa pagsubok na nanghina. Bakit? Anong dahilan? Ang pag-ibig. Ang giving. Praise God. Hallelujah. Kasi, umibig din naman ako Hindi lang kay Pastora. Praise God. Nasaktan. Bakit? Yung girlfriend ko, nagustuhan yung kaibigan ko. Yung nagustuhan naman nung kaibigan ko, ako ang nagustuhan. Kaya, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Yan, sentimento nang nangyari. Praise the Lord. Maganda naman siya. Siyempre naman, praise the Lord. Siyempre naman, praise God. Bakit? Sabi, maganda naman siya. Bakit? Gwapo rin naman ako Praise the Lord. Praise the Lord. Bakit? Ba't ko kakahiya sarili ko, Praise God. Hallelujah. Wala akong problema sa personalidad ko. Di ako mayabang, pero wala rin akong problema. Pintasan mo ako, wala akong paalam. Praise God. Hindi lang isa ang umibig dito. Hallelujah. Ay, baka mamaya kung saan pa mapunta yan. Praise God. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. At saka pag-ibig mula sa Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Kaya how's your love to God? Kasi sabi ko, dumaan ako ng kung saan ay dumaan ako ng gano'n, bumagal, ng hina, pero hindi huminto. Praise God. Hindi ako huminto. Nagpatuloy lang. Kahit mabigat. That was before my ordination. Before my ordination. Pero, nagpatuloy lang. Sige. Alam mo ba na, minsan kasi, ang bilis mong lumakad, pero minsan talaga, bumabagal tayo. Alam niyo ba? Sa marathon, hindi lahat bilisan Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Di ba? Minsan pero hindi lahat. Bumagal ka, pero it doesn't mean tumigil ka. Sa marathon, pag bumabagal ka, hindi ibig sabihin na nanghihina ka. Hindi. Bumubuelo ka lang dahil bibilis ka uli. Tama ba? Bumubuelo ka lang. Katingnan mo, habang nagbabagal lang yan, unti-unti lang. Pero mamaya't maya, pag marathon na yun, unti-unti, pag nagbilisan na, diretso na yan, wala nang bagalan yan. Hanggang sa makarating sa finish line. Amen? Subukan mo yan. Ewan ko, kung yung kahit na hindi mo hinihingi, may nangyayari sa buhay mo. Paano yan? Ang mag-uudyok dyan, ang magtutulak niyan, ay pagmamahal mo sa Diyos. Kamusta ang pagmamahal mo sa Diyos? Kamusta? Praise God. Totoo. Mahirap na kung saan maraming mga bagay. Habang estudyante ka, mahirap. Pero mas mahirap na wala kang Diyos na estudyante ka. Totoo. Na habang nagtatrabaho ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Totoo. Mahirap yan. Dinaanan ko yan Nagtrabaho din ako. Akala nyo ba? Tatrabaho ko. Dinaanan ko yan. Na sa araw, praise God, may trabaho. Sa gabi, may ministry.
Pagkatapos nun, pupunta ko yung ministry ko. After ministry, minsan nangyayari pa nga sa amin, may overtime. Madaling araw. Minsan natatapos ako alas 2, alas 3. Kinabukasan, may trabaho uli. Papasok pa rin. Tapos may ministry uli. Araw-araw, gabi-gabi ang ministry ko eh. Si Pastora, kahit buntis nun, pinagbubuntis niya si Charmaine. Biyahe na kami ng biyahe. Matindi kumapit yan, parang tuko. Hindi nalaglag. Hindi nalaglag. Ang biyahe pa naman namin, ako taga Pangasinan, pupunta kami Pangasinan, wala kami sasakyan. Wala pa kami sariling sasakyan kasi may sasakyan kami papunta sa Pangasinan. Alangan naman nilakad namin. Tapos pupunta Batangas. Gano'n. Pagkatapos may ministry. Pagod, pero masaya. Bakit? Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Kamusta? Hindi mabigat, kapatid, ang punta mo sa church, ang pagsamba mo. Kaya nga, pag ikaw aattend, dapat buo. Ang gawain, kaya dito hindi nyo naririnig na, pupunta na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ganon. Kasi lahat, mula sa umpisa, praise and worship, mahalaga yon. Amen. Part yon ng paglago mo. Kaya nga kailangan, sumasamba ka. Matuto ka kahit, pangit po ang boses ko. Iparinig mo sa demonyo yung pangit na boses mo. Ewan ko lang kung hindi lumayas ang demonyong yan. Praise God. Praise God. Parinig mo yan. Lalayas ang demonyong yan pag oras na ko. Praise the Lord. Warfare yun. Kaya, praise the Lord. Kaya pag oras na, libawa, ganyan, nagtatawanan ng mga tao, pero malungkot ang demonyo. Bakit? Hilo sa'yo. Welcome, welcome, welcome ka dito, welcome. Naku, layas ang demonyo talaga yan. Kung bukas lang yung bintana, tatalon dyan eh. Praise God. Bakit? Part yun ng pagsamba mo sa Diyos. Praise God. Amen ba? Amen. Kung pintasan ka? Para kay Lord yun eh. Praise the Lord. Amen po ba? Again, my question is, how's your love to God? Mahal mo ba siya? Praise God. Gaano? Praise God. Baka mamaya, andito ka ngayon, pero nasa isip mo, sa Sunday hindi ako attend. Sunday magpapalate ako. Sunday may problema lang kasi ako. Alam mo, pag oras ng pag-usubok, may problema ka. Lalo nga mag-worship kay Lord eh. Amen. Hello, amen? Amen. Praise the Lord. Mahalaga yun, kapatid. Hallelujah. Kaya, if you love God, there must be no other God in your life. Amen. I repeat, if you love God, there must be no other God in your life. Kasi, mahal mo siya eh. Dapat wala kang ibang Diyos. Kung magmahal ka, isa-isa lang. Huwag naman sabay-sabay. Isa-isa lang. Praise God. Bakit? Hindi, mas maganda yung dalawa. Bakit? May reserba. Galing ha. Parang ganito, kumuha ka na ng taxi, dalawang kunin mo. Bakit? Para pag naplatan, may reserba ka. Hindi ganon. Isa-isa lang. Praise God. Amen po ba? Kung mahal mo ang Diyos, siya lang mamahalin mo. At pag patungkol sa Diyos, sabi niyang Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. That love intended only for God. For God alone. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, if you love God, there must be no other God in your life. If you love God, you love the man of God also. Amen. Hindi mo pwede i-separate yun. Mahalin mo ang Diyos. Praise God. At pag mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin yung nagtuturo sa'yo. Amen. Praise God. Amen? Amen. Baka mamaya nakikita niyo lang mukha kong pambiyari na naman mukha ng naputulong. Yan na naman. Yan na naman. Yan na naman. Yan na naman. Ayan na naman. Ayan na naman. Yan na naman. Yung kulot ang bigote niya. Kaya nga inahit ko eh. Praise the Lord. Yung relationship. Praise God. Hallelujah. If you love God, love the man of God that was assigned to you. Ako nagtuturo, kapatid. Praise the Lord. Alam mo, kahit tinatamaan ka, ewan ko lang, kung love mo pa rin ba ako?
Walang paborito yung patamaan kundi ako. Uy, di praise God, sikat ka masyado. Yun. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. If you love God, you love your family. Your family is your first ministry. But the thing is, that's not only your ministry. I repeat, your family is your first ministry, but not only your ministry. Praise God. Amen? Una mong ministry ang pamilya mo, pero hindi yun lang. Ha? Baka kala mo yun lang. Praise the Lord. Amen po ba? Next, if you love God, you love your church, which is your family also. Praise God. Amen po ba? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang lingkod ng Diyos? Mahal mo ba ang pamilya mo? Mahal mo ba ang church mo? Praise God. Baka mamaya pati pangalan ng church natin, hindi mo alam. Praise God. Yumi, ano ang pangalan ng church natin? Ha? Buong pangalan, pati yung middle name. Praise God. Ha? Sabi niya, may middle name pala. Praise God. Ha? Alam niyo ba na ang pinanggalingan ng church na ito na pangalan, inamyendahan lang ng mendahan, ang alam niyo bang pangalan? Pag-ibig. Pag-ibig Christian Missionary Church, PCMC. Pag-ibig. Binago natin. Kasi sa Pag-ibig Christian Missionary Church, ang Tagalog yung pag-ibig lang. Hindi, wala. Hindi. Joke lang. Pero yun talagang pangalan. Nagsimula ako ang pangalan ng church namin dati sa Quezon City, patay na yung pinaka-pastor na nag-train sa akin, nag-ordain, si Bishop Boots Villanueva. Pag-ibig Charismatic Community International. Ang pag-ibig ay merong south, may north, may ganyan. Kaya nga sa Quezon City, tapos dito sa Parañaque, tapos dyan sa Binyan. Si Bishop Larry, nasa Maynila naman siya, pero ang pinaka-main niya ay Marami yan. Araw-araw kami laman ng kalye. Laman ako ng kalye ng Tondo. Nagpipreach gabi-gabi. That was 80s. Nung minahal ko si Lord, talagang binigay ko ang buhay ko talaga sa Kanya, pati oras. Gabi-gabi. Mabarkada akong tao dati. Pero alam niyo po, nung minahal ko si Lord, napalitan ng barkada ko, gabi-gabi, minahal ko, nagpipreach. Sanay po ako mag-preach saan? Sa kalye. Walang halong bola yan. Praise God. At that time, single pa ako. Wala pang asawa. Praise God. Wala pang asawa that time. Sa Tondo, ha? Nasubukan ko na kung saan nagpipreach ako rito, may nagsasaksakan doon sa kan, may nagbabatuhan, may naghahanuan. Nasubukan kong ganun. Praise God. Pero minahal ko ang Panginoon. Alam niyo, nung nag-preach po ako, nag-alay ako ng buhay, alam niyo po, pati yung mga ayaw kong puntahan, pinasok ko. Meron sa Quezon City kung tawagin Kaingin, Corocan. Kalaban nila Kaingin, Barokan. Walang squatter area. That was my first ministry na pinagpreach. Squatter yun, matinding squatter yan. Alam niyo po, nung pumunta ako doon, sabi ng ate kong namatay, sabi niya, magsama ka na lang. Kasi matindi yung assignment mo, magsama ka na lang. Siya ang nagbibigay sa akin ng pamasahe ko. Kaya kung magsama ako, may higit 10. Ganyan tapang ko. Ako sa madilim yun. Ako po takot sa dilim eh. Kahit madilim ako, takot ako sa dilim. Praise God. Tapos ang dami namin, okay lang. Dumating ang oras. Walang pwedeng available na maisama ko. Yung iba, sige na, libre kita. Kahit wala akong pera, sabi ko, sige, libre kita. Talaga, pasensya ka na, brad. Sige na naman, sama mo. Hindi, talaga. Wala talaga akong maisama. Doon kasi, Del Monte ito, paakyat ng Prisco yan. Dito, tapos maglalakad ka dyan. Malayo-layo. Madilim. As in, madilim. Pambihira. No choice ako. Kaya nung pupunta na ako at madilim, yung taga-roon pa naman, kung magkwento sa akin, alam mo dyan, Brad, sabi niya, brother, seryo. Kaya alam mo kung kilala kong matagal na yan, ang tawag sa akin, seryo. Seryo, alam mo dyan, sa puno ng ipil na yan, may isinabit dyan, pinutulan ng leeg, isinabit dyan yung leeg lang, yung ulo. Sabi, pambira tong taong to. Tinakot pa ako, pambira niya. Kaya nung mag-isa na lang ako, ganyan yan. Nung mag-isa na lang ako, lalakad akong kanya. Nung alam kong dadaan na ako sa dilim, bumuelo ako, kabataan ko yun eh. Nakilala ko si Lord eh.
Nakilala ko si Lord, newly graduate ako sa college. Praise God. Malakas pa. Basketball ang sports ko talaga noon. Kaya nung pag ganyan ko ngayon, hawak ko yung Bible ko. Madilim na madilim talaga. 1, 2, 3, takbo! Tumakbo talaga. Takbo! Tapos nakita ko, doon sa liwanag, yung mga sister at brother na sasalubong sa akin, di man lang doon ako sinalubong sa kanto. Nung makita ko, medyo naninag ko na sila, bigla na ako nagbagal. Pagdating doon, sabi ng sister, Brad, seryo, ba't parang hinihingal ka? Hindi ba't ako hinihingal? Malayo-layo lang. Hindi, tumakbo ka, no? Hindi, ba't ako tatakbo? Wala akong dapat ikatakot, kasama ko si Jesus. Bira. Nakaranas ako ng mga ganun. But the thing is, hindi po ako tumigil. Mas lalo kong na-enjoy maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Hello? Amen? At dumating ang time doon na kung saan, bago lang. Kasi 2 months old pa lang ako. 2 months pa lang ako umatin kay Lord. Nagustuhan ng pastor ko yung boses ko. Pero mas maganda yung boses ni Donnie pag nagbabasa eh. Praise God. Sabi ko, pag magkakasal, si Donnie ang tagabasa ko. Si Donnie ang tagapagasa. Kaya hindi pwedeng magpakasal yan kasi siyang tagabasa sa kasal. Praise God. Hindi. Pinuputol natin. Sige, pwede yan. Pero wag muna ngayon ikaw magpakasal, iha. Praise God. Nagustuhan niya ako. Pinagbasa niya ako eh. Tagalog yun. Newly grad lang ako sa college. Di sisiw. Tagalog pang pinabasa sa akin. Sisiw. Di ginandahan ko pa. Ginandahan ko pa. Pambihira. Pagkatapos ng sabi niya, Pangasinan din yung pastor ko. Sabi niya, talaga, ang galing magbasa. Pag na-amaze ang mga taga-Pangasinan, ganyan eh. Ganyan ang mga mannerism namin eh. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya sa akin, magpapastor ka. Sabi ko, nagbasa lang ako, magpapastor na ako. Pero pinaniwalaan ko, tinanggap ko. Nagpastor po ako. Mahal ko si Lord. How about you? Kamusta yung hunger mo? Kamusta yung thirst mo sa kay Lord? Baka kaya ka umaaten lang. Bakit? Diyan yung crush ko. Diyan yung jowa ko. Nakikita ko diyan yung asar ako. Kaya diyan ako sumasama kasi habang naasar ako sa kanya, at least, dati anemic ako, ngayon high blood na. Kapatid, kamusta? Praise God. Praise God. Kamusta GMRC? Your good motives. Your right character. Hello? Amen? If you love God, you love your church, which is your family also. Remember, the Lord loves the church. Why? Because He bought it by His own blood. Saan yan? Acts chapter 20, verse 28. Sabi nun, so guard yourselves and God's people. Ano yun? Guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock. His church, purchased with His what? With His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Biruin mo, pinurchase niya. Binili niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Kanyan katindi ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya yan, natutunan namin din yan sa conference na sabi ni Pastor Edmond Chan na kung saan ang tamang pagmamahal, na ito yung bagong command na sinasabi niya, na kung saan kung paano minahal ng Ama ang anak, at ang anak minahal niya tayo. Matindi ang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak. At yun ay ginawa rin. Minahal siya ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Jesus. Ang Jesus na ito, ang Diyos Anak na ito, ay minahal niya rin tayo. Katulad ng pagmamahal ng Ama sa Anak. Ganon din ang iniukol niyang pag-aamamahal. Kaya nga niya tayo tinubos. Kaya nga siya natpako sa krus. Tumigis ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal niya. Matinding pagmamahal ang iniukol niya sa atin. At sabi ng Diyos, sabi niya din mismo, sabi ng Panginoong Jesus na mahalin niyo rin ang kapwa niyo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Anong klaseng pagmamahal ang iniukol mo sa Diyos? May konting problema lang. Konting persecution. Saan ka pupunta? Church. Wala namang magbabago sa'yo. Church ka pa. Hindi na matin. Sige, diwag. Hindi ganun. Nakaranas kami ng mga persecution. Saan? Sa pamilya ko.
Nakaranas kami ng mga persecution. Nakaranas kami na pinapahinto kami. Pero inilaban ko ang pananampalataya ko. Hindi laban na physical. Ha? Kasi hindi ako obra sa tatay ko. Marunong ng judo yun. Umaawat yun ng nagtatagaan. Pero nilaban ko sa pananampalataya. May nangyari ba? Yes. Ginawan ng himala ang tatay ko. Actually, kaya kami nakakilala sa kanya. Pati yung ate ko. Dying, pero praise God, pinagaling ng Panginoon. Pinahaba pa ang buhay niya ng 40 years. Glory to the living God. How's your love to God? Praise God. How's your love to the man of God? How's your love to your family? Pag mahal mo ang pamilya mo, sinishare mo ang salita ng Panginoon. Yung nararanasan mo rito, dapat sinishare mo. Sino rito? Sa totoo lang. Sino na pag-uwi, yung kanyang kasama sa bahay, sinishare niya, kinukwento yung ginagawa niya rito, yung natututunan niya rito. Magtaas nga ng kamay. 1. Praise God. How about the others? Paano po yung kami lang? Di kayo na lang mag-share. Di saan? Hindi lang sa pamilya. Sinishare sa katrabaho. Meron? Sinishare sa kaklase. Ayun. Praise the Lord. How about the others? Di ba? Yung second Sunday, nag-anoint po ako, na ang challenge ay mag-win ka ng isa. Mag-win ng isa. Sinimulan nyo na ba? Kasi sa last Sunday of March, mag-harvest event tayo. Yung sinishare yung isa, dadali nyo sa last Sunday of March. Wala yatang nakarinig. Pero, praise God, pag atin nun, dapat diretso na. Baka mamaya sa last Sunday lang atin. Hindi. Kaya ngayon pa lang, simulan muna. Ipag-pray mo, Lord, si Apple, Panginoon. Sinong Apple? Si Apolinario, Panginoon. Lord, sisharean ko siya, kakausapin ko siya, Panginoon. Ipapadama ko sa kanya yung pagmamahal na pinadama mo sa akin. Sishare ko ang katotohanan sa kanya. Lord, dahil mahal kita, Lord God. Ganun ang gagawin mo. At pag siniheran mo, make it sure na madadala mo siya kay Lord. Pag nadala mo kay Lord, nadadala mo sa church. Salamat sa tatlo. Nag-amen. Pag totoo, lahat sumasagot. Pag napilitan, sasagot lahat, di ba? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, you must love the church. Love your family. If you love God, you love also the people of God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Ang sabi ko, tingnan mo yung katabi mo. Di ba yan ang lagi mong katabi tuwing linggo? Bakit? Ba't ka namimili? Pwede ba sa next Sunday, rumble-rumble? Mekos-mekos? Pwede sa last Sunday, mekos-mekos? Andyan ba kayo? Yun ba? Kasi mahirap yun eh. We are a church, we are a family. Dapat hindi lang yung katabi mo lagi. Para sa ganun lahat. Nakakaamoy ka ng bagong ligo, nakakaamoy ka ng hindi naliligo, di ba? Praise the Lord. Amen po ba? Alam niyo, dati, before pandemic, yung doon pa yan, every last Sunday of the month ay kumakain, nanananghalian sa church. Nabutan mo ba yun, Marvin? Sa church nanananghalian. Nabutan mo yun? Nabutan mo. Di ba? Doon. Ayan, pati sila Vincent. Si Marvin, si Vincent, pati si Brother Rodrigo. Nakaten ka rin ba doon sa Paranaque? No? Every last Sunday yun. Yung kakainin mo sa bahay, dalhin mo sa church. At hindi yung dala mo ang kakainin mo. Imemekos-mekos yan. Di ba? Imemekos-mekos yan. Para sa ganun, lahat. Kung ang ulam mo sa bahay, tuyo, dalhin mo. Para yung hindi nag-uulam ng tuyo. Pag-ulamin mo ng tuyo. Ganyan lang kasi. Ganyan lang. At pwede natin ibalik yun later on. Praise God, pwede natin ibalik yun. Pag oras na ang ulam mo, puro lechon, yan, kaya ka lumalapad, pakain mo naman sa iba. Pero wag na kayo magbaon ng lechon. Sige, paglalawayin nyo lang ako Praise the Lord. Hallelujah. Yung isang hiwa yan, marayo mararating yung hiwa na yan.
Naalala ko si Bishop Larry nung nasa Negros kami. Isang hiwa lang. Kumuha ako marami. Tapos sabi ko, hindi ko kaya to, brad eh. Ikaw na magubos. Tinambak ko sa kanya. Kumuha ko ng coke. Binigay ko rin sa kanya. Kinabukasan, pati yung mga daliri niya, kailangan niyang tulungan para may iunat niyang ganyan. Tinutulungan niya ganyan. Para may iunat niya yun. Tinutulungan niya ganyan. Inuunat niya ganun. Kinaganyan niya talaga mga sabi niya, ako kasi. Sabi niya, bakit? Binigay mo sa akin eh. Sinabi ko ba na ubusin mo? Binigay mo eh. Sinabi ko ba na ubusin mo? Kasi, sinabi ko ba? Sayang eh. O sino may gawa nun? Tinutulungan yung ganyan. Naalala ko talaga nung nasa Negros kami nun eh. Kasi may inatinan po kaming kasalan doon. Pamihira yung kasalan na yun. Grabe. 20 baboy ang kinatay. Walang biro yan. Siyam ang nilitsyon. Siyam ba o 7 ang nilitsyon? Grabe. 2 weeks after, yung nanay nung kinasal, patay, inatake. Biruin mo naman, bihira naman kasi. Grabe yan. Biruin mo yung umaten, isang buong basketball court puno. Tindi yan, grabe. Ano? Yung mga ng Sunday, sino rito yung mga napilitan ubusin ang kanilang sabi, ubusin yung pagkain nyo, ako. Kasi bakit? Bawal yan, may dagdag yan, meron pag oras may leftover yan. Meron nga charge may na-charge na konti, may yung na-leftover Pero maliban lang doon sa may pansit na napakaalat, sana hindi sinoli nyo yun, pwede yun. Pero may na-charge doon May na-charge doon na konting sa libo. Nakita siguro sa CCTV. Kaya yung iba kahit nabundan na, hindi kailangan talaga, busin to. Ayan kasi, kukuha kayo ng sobra-sobra kasi. Ayan kayo. Sige. Ayan. Sige kayo. Praise God. Pero meron po palang blacklisted na sa Tongyang. Nalaman ko yung mga pumunta sa Tongyang, meron palang bin-blacklist doon. Sa mga sumama sa Tongyang, meron naka-blacklist. Inubos ang hipon ng Tongyang. Sino yung naka-blacklist? Sino yung blacklisted na yun na nangubos ng hipon? Inubos yung hipon ng Tongyang, grabe. Ang lupit. Praise the Lord. Okay, bago tayo mapunta kung saan, Tongyang naman napunta tayo ngayon. If you love God, you love also the people of God. Praise God. Kaya, ito isang pamilya, walang abusuhan. Praise God. May damayan, pero walang abusuhan. Hello, amen? Amen. Praise God. At wala yung ditong, kaway natin yan, hindi natin batik. Hindi ganon. Hello, amen? Pagtibayin natin ang pagmamahal natin sa Diyos, pagkatapos bilang pamilya, matibay din ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga pag ikaw sinasabihan, makinig ka. Tamo, ang hindi tumatanggap ng payo ay mapapahamak. Tama? Praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal kita sister, mahal kita brother. I love you with the love of the Lord. Praise the Lord. Kaya pa? If you love God, you will become responsible to your ministry assignment. Hello, amen. Alam nyo, pag naka-assign sa'yo, gawin mo ng buong puso. Gawin mo ng totoo. Praise the Lord. Alam, kung naka-assign sa'yo, kahit hindi ididikta at walang nakakakita, gawin mo yon. Alam mo, pag nakasanayan mo yon, merong one audience. One audience. Nakakakita. O hindi man tayo nakikita ng lahat. O kaya ni isang tao lang nakakakita. Pero may isang Diyos na nakakikita sa ginagawa mo. Hello. Amen? Yun yung tamang puso. Yun ang tamang puso. Tingnan nyo. It can be nakakatawa yung kinuwento ko na takot ako pero ginawa ko. Na-overcome ko yun. Oo, tumakbo ko. Oo. Nagkunyari ako na hindi natakot doon sa mga... Pero nagawa ko. Yan ay katotohanan. Yan ang buong puso. Bakit? In-overcome ko eh. Kaya yung takot mo, overcome mo. Amen. Praise God. Amen?
May kantang ganyan, di ba? Takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Pakikanta, Mika. Praise God. Praise God. Kasi yung takot na yun, i-overcome mo yun eh. Love conquers all. Love conquers all. Praise the Lord. If you love God, it conquers all. Even your fears. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya mga kapatid, hallelujah, let's upgrade our love to God. Mangyayari niyan. Dati, useless ka. Ngayon, useful ka. Kaya ano mangyayari? Breakthrough ka. Praise the Lord. Amen? Nag-review lang ako. Ba't ubos na ang oras ko? Praise God. Hallelujah. May natutunan ba kayo? Sana hindi lang tama ang sagot. Sana pati yung ginagawa. Tama. Praise God. Upgrade mo yung pagmamahal mo. You need to overcome every obstacles in life. Praise God. Pag ikaw estudyante, overcome mo lahat ng exam mo. Come on, ipasa mo. By the way, I just want to congrats or commend isa sa estudyante rito na kung saan, praise God, good job, very good. Very good na very good. Alam niyo ba, nang before pandemic, may ginagawa tayo sa mga estudyante. Ipinapakita ang card, ang grades sa amin. Na pag after na maganda ang grades, ewan ko, nabutan nila Vincent ba yan, nila Marvin, nabutan niyo yun? Nire-reward. Nire-reward. Binibigyan ng kape, blend 45. Praise God. Praise God. Gusto ko lang i-comment, si Lila. Grabe si Lila. Ang pantindi. Nakita ko, pinakita ni Shermaine sa akin na kung saan. Pinakamababa niyang grade, 1.5. Tapos, flat 1. Kailan ko kaya makikita sa card ni Jenny yun? Yung flat 1, 1.5. Praise God. Hindi flat 2. Praise God. Si Joy, nung estudyante yan, plato. Congrats nyo mamaya si Lila, ha? Yan. Praise God. Praise the Lord. Ibabalik natin yan. Kaya, sige, pakita nyo sa akin ang grades nyo. Yan. Tatandaan nyo, mayroon kayong libreng kape. Anong kape? Ayun. Praise the Lord. Glory to God. Re-reward yan. Grabe, ha? Ibang klase, ha? Praise the Lord. Kaya, pakita nyo ang grades nyo. Bakit? Just to encourage you na, come on. Praise God. Pag oras na mataas ang grades mo, huwag mo rin pabayaan yung worship mo kay Lord, siyempre. Praise God. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. May GC ka ng Starbucks, Lila. Yeah. Praise God. Yung box, lalagyan natin ng star. Bakit? Muy bien, muy bien. Very good, very good. Yan. Praise the Lord. Come on, I challenge you. Praise the Lord. Hallelujah. Ibang klase yan. Bakit? Pinakamaganda na reward ay, bakit nangyari sa yan? Nakilala ko si Lord. Dati akong bulakbol, pero hindi ko sinabing bulakbol dati si Lila. Praise God. Pero nagseryoso ko, nagganyan to. Come on. Alam niyo ba ang pinakamagandang regalo sa magulang nyo ay yung card nyo? Kapag nakita, uy, pamira si Jenny, dati hindi nag-aaral to, pero ngayon, grabe ito. Hindi ito dati nag-aaral kung saan-saan naglalakwatsa. Pero ngayon, ang bihira. Lakwatsa pa rin ang lakwatsa. Hindi. Pero ngayon, nag-aaral na ng maayos. Ibang klase yan. Magandang patotoo yun. Ang pinakamahirap kasi sa klase, ang iiwasan yung kasamahin si Jenny. Kasi bakit? Yayayain lang kayo magbulakbol niyan. Hindi gano'n. Pero ngayon, bigla, suddenly, nabago. Praise the Lord. Amen po ba yun?
Pero the thing is, ano yun? Huwag ka mahiya na ipakilala si Jesus sa buhay mo. Praise the Lord. Amen po ba? Palakpakan mo nga si Lord. Kaya, ang prayer mo, Lord, maranasan kita. Itaas mo po, Panginoon, yung hunger and thirst. Yun bang, ngayon yung nararamdaman mo sa puso mo ngayon, Lord, gusto kong maglingkod sa'yo. Susunod ako sa'yo. Puspusin mo ako, palakasin mo ako. Gusto ko mong maglingkod. Ako nagcha-challenge sa inyo mismo. Praise God. Ulitin ko, may pamilya ako noon, may ministry ako, may trabaho ako. Hindi ko pinabayaan ang ministry ko. Praise God. Tinanggap ko kahit hindi ko nga kaya at that time. Alam nyo, praise God. Dilema ko noon ang araw ng Sabado kasi magtuturo ako ng linggo. Isa sa ininvest ko, libro. Nakikita nyo sa bahay. Dati yung bahay namin kita nyo kagad kasi may stante dyan. Puno ng libro. Meron akong commentary, 21 volumes. 6 kinds of commentary. May Bible almanac ako. May Encyclopedia of the Bible ako. Hindi ko sinabing nabasa ko lahat yun. Konti nga lang mga nabasa ko dun. May Encyclopedia of Quotations ako, na kung saan minsan may mga kinukut ako. Nagsunog ako ng kilay. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Nang totoo, mahal kita, Panginoon. Tumayo ang bawat isa. Let's be serious this time. Do you love God? Don't just say it. You need to do it. Just close your eyes. Gaano mo siya kamahal? Napipilitan ka lang ba? Mabigat ba? Yan bang dahilan kung bakit hirap kang pumunta ang puri? Why not i-reset mo yung pagmamahal mo? Upgrade your love to God. Na yung mismo, yung kusa, mahal kita, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat, pero pinakukulan mo ako ng pansin. I love you, Lord. Gutom ako sa iyo. Uhaw ako sa iyo. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. God is touching you right now. He's not condemning you. He's convicting you right now. Mag-response ka, mahal kita, Panginoon. Hindi titigil. Susunod, maglilingkod. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Fill your people, O God. Fall afresh on Praise me. God. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make
again. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength and make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Father, fill your people, O God. Fill your people, Lord, with your Holy Spirit. Empower each and everyone, Lord, na yung desisyon, Panginoon, hindi na magkakaroon ng expiration. It's a commitment for life, Lord. It's a commitment, Lord God, to worship you, to love you, to serve you, O God, no matter what the situation we are encountering. Fill your people, empower your people, anoint your people, O Lord God. I-upgrade namin ang aming pagmamahal na kung saan truly, O Lord, love conquers all. Minahal mo ang iyong anak at ang iyong anak na Panginoong Jesus, minahal kami. Kami rin magmamahal sa iyo at magmamahal din sa iba. I-share namin ang iyong salita. Hindi ka namin ikakahiya, Panginoon. Lord, hallelujah. Sa lahat, sa katrabaho, kaklase, kapamilya, Panginoon, kaibigan, kapitbahay, Lord, hindi ka namin ikakahiya. Ipapakita namin na mahal ka namin, Lord. Hallelujah. Pagtibayin mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa. And I continually pray, O Lord, and declare that we will become rooted. We will go deeper. We will go wider. We will go higher. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, salamat po, Panginoon. Express mo yung pagmamahal mo sa Kanya, hindi ko ididikta. Yung from within, mula sa puso mo, sabihin mo, go, express mo. Sige, huwag ka mahiya, lakas mo lang. Yes, Lord, mahal kita, Panginoon. Magpapatuloy sa iyo, sige, maglilingkod sa iyo. Praise God. Iparinig mo sa Panginoon, iparinig mo rin sa demonyo ang desisyon mong yan na wala kang dapat ikahiya. Go! I love you, Lord! I love you, Lord! I love you, Lord! I love you, Lord! Pati yung mga nasa online, tumayo kayo sa kinalalagyan nyo. Sabihin nyo sa Panginoon, we have one audience. Kahit nasa online ka, nakikita ka ng Panginoon. Tama ang motibo. Praise God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Nireset mo, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo. Thank you, Lord God. Magmamahal ng totoo. Maglilingkod ng totoo. Susunod ng totoo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay!